Ano ang mga paglilitis na hinarap ni Jesus bago ang pagpapako sa kanya sa krus? Sasagutin namin ang tanong na ito sa video ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na godquestions.org Tagalog. Noong gabing hulihin si Jesus, dinala siya sa harapan ni Anas, ni Caifas, at sa harap ng grupo ng mga lider pangrelihiyon ng mga Hudyo na tinatawag na Sanhedrin. Juan 18:19 hanggang 24, Mateo 26:57. Pagkatapos nito, dinala siya kay Pilato, ang gobernador Romano noon, Juan 18:23. Iniharap din siya kay Herodes, Lucas 23:7, at sa huli ay ibinalik kay Pilato, Lucas 23:11 hanggang 12, na siyang nagpataw sa kanya ng parusang kamatayan. May 6 na bahagi ang paglilitis kay Jesus. Ang 3 bahagi ay sa isang hukumang panrelihiyon at ang 3 ay sa hukumang Romano. Nilitis siya sa harap ni Anas, ang dating punong saserdote, sa harap ni Caifas, ang kasalukuyang punong saserdote, at sa harap ng Sanhedrin. Pinaratangan siya ng mga panrelihiyong hukumang ito ng salang pamumusong dahil sa kanyang pag-aangkin na siya ang anak ng Diyos, ang Mesiyas o tagapagligtas. Ang mga paglilitis sa harap ng pamahalang Hudyo at ang mga paglilitis na panrelihiyon ay nagpapakita ng lalim ng pagkamuhi sa kanya ng mga Pariseo dahil sa pagsalansang niya sa kanilang sariling kautusan. Maraming mga iligal na proseso ang naganap sa mga paglilitis na ito ayon sa pamantayan ng batas ng mga Hudyo. Una, walang paglilitis ang dapat na isagawa sa pagdiriwang ng anumang kapistahan. Si Jesus ay nilitis sa araw ng pista ng Paskwa. Ikalawa, ang bawat miyembro ng korte ay dapat na bumoto ng individual upang pagpasyahan kung ang nasa sakdal ay nagkasala o hindi. Ngunit si Jesus ay nilitis sa pamamagitan ng sigaw ng karamihan. Ikatlo, kung naipataw na ang parusang kamatayan, kailangang magparaan muna ng isang gabi upang isakatuparan ang parusa. Gayunman, ilang oras lamang ang nakalilipas, pinako na agad si Jesus sa krus. Ikaapat, walang karapatan ang mga Hudyo na magpataw ng parusang kamatayan kahit kanino. Ngunit minanipula nila ang hatol na kamatayan para kay Jesus. Kalima, walang paglilitis na ginagawa kung gabi, ngunit ang paglilitis kay Jesus ay nag-upisa ng hating gabi at tinapos ng madaling araw. Ika-6, ang akusado ay dapat na binibigyan ng abogado o tagapagtanggol, ngunit wala noon si Jesus. At ika-7, hindi tinatanong ang akusado ng mga tanong na magdidiin sa kanyang sarili, ngunit si Jesus ay tinanong kung siya nga ba ang Kristo. Ang paglilitis sa harap ng pamahalang Romano ay nag-umpisa kay Pilato, Juan 18:23, pagkatapos na ipahagupit si Jesus ng pinakapunong saserdote. Ang mga bintang laban sa kanya sa harap ni Pilato ay kaiba sa mga bintang sa kanya sa harap ng hukuman ng mga Hudyo. Inakusahan siya sa pagsusulsul sa mga tao na gumawa ng kaguluhan, sa pagbabawal sa mga Hudyo na magbayad ng buwis, at sa pagpoproklama sa kanyang sarili bilang hari. Walang nakita si Pilato na anumang dahilan upang patayin si Jesus, kaya ipinadala niya ito kay Herodes, Lucas 23:7. Hiniya ni Herodes si Jesus, ngunit sa pag-iwas sa anumang desisyong pampolitika na maaaring makasama sa kanya, pinabalik niya ito kay Pilato, Lucas 23:11 hanggang 12. Ito ang huling paglilitis kung saan ipinahagupit ni Pilato si Jesus sa pag-aakalang mapapawi nito ang galit ng mga Hudyo. Ang pagpalo ng mga Romano sa sinumang akusado ay napakasakit at posibleng ito ay umabot hanggang sa 39 na palo. Sa kanyang huling pagtatangka na mapalaya si Jesus, pinamili ni Pilato ang mga Hudyo kung sino ang gusto nilang ipako sa krus. Si Barabas ba na isang kriminal o si Jesus, ngunit wala din siyang nagawa. Sumigaw ang mga Hudyo na ipako si Jesus sa krus at palayain si Barabas. Pinagbigyan ni Pilato ang kanilang hiling at isinuko si Jesus sa kanilang kagustuhan, Lucas 23:25. Ang paglilitis kay Jesus ay ang pinakamalaking paghamak sa hustisya. Si Jesus ang pinaka-inosenteng tao sa kasaysayan ng mundo na pinarusahan ng kamatayan dahil sa kasalanang hindi niya ginawa sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Iyan ang aming sagot sa tanong na ano ang mga paglilitis na hinarap ni Jesus bago ang pagpapako sa kanya sa krus. Sa aming website na godquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa
at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.